Hello guys, start na to ang kuan saon pag transport ni siya no o pag-export from SketchUp to AutoCAD. So actually, if you have the model sa inyong SketchUp just like this one, it should be nga free na siya from kuano katong inyong bitaw mga pangbutang ninyo nga kutse itong mga necessary no itong inyong mga landscaping. So ang inyong i-focus lang sa dire is the building itself no, the building lang sa tanggalon ninyo to. Okay, so unsay angay nato buhaton para sa to ang activity 5. So sa activity 5 inyong buhaton was to create the first and the second sheet para sa inyong architectural. So as you might recall nga ang first sheet is more likely composed of perspective, vicinity map, and the site development plan, while the second sheet is the floor plan. So both ground and the second floor plan, dayon ang front elevation, right side elevation, left elevation of the building, dayon rear, and the section no, sections. So sections, longitudinal sections and latitudinal section. Okay, so to begin the exportation of this image to the this file to the AutoCAD. So first nimong buhaton class was imuha siya sang i-arrange no. Okay, so ato lang sang i-focus karon is i-export nato siya by means of kadtong mga elevations bitaw nato. Okay, so ang buhaton nato was i-set nato itong camera into parallel projection. Dayon i-set nato siya. Okay, let us begin with the front view. Okay, front view. Dayon file, export no, export. Tapos ang intention nato siya is 2D lang siya nga drawing, so dili 3D. So 2D graphic. So after nato siya kuan, so let us wait no. So since front view man ni siya, so I set nato dire nga naka AutoCAD drawing file no. AutoCAD drawing file ang iyahang save type. Tapos ibutang nimo siya as front. Okay, ato siyang i-save sa may ato ang folder. Okay, kuantang niyo folder. Views. Okay, so itong ikuan is this one is the front, then export. Okay, so unsa may itsura ato pag export ato niya. So dara class atong tan-awon class no. So that will be sa itsura ato niya pag export. After nato siya ma-export, okay, open nato siya with the AutoCAD file no. So let us wait no. So take note class nga inyong units dire is it should be nga naka meters, naka decimal. Okay, so mo na yang itsura niya nga na-export siya through CAD no. So kung i-compare nimo siya, so nahimo lang siyang 2D nga line. So pertira kayong dali class no na maghimo ka og kining elevation no. So imuha lang buhaton first is maghimo kag model sa SketchUp tapos i-export lang nimo sa CAD. So pwede man nimo ni siya trabaho manumanuhon sa AutoCAD, pero it's quite lisod para i-visualize no ang itsura gyud sa ang porma gyud sa balay. So mas nindot nga trabahon sa nimo siya sa SketchUp dayon imuha siyang i-export sa CAD. Okay, so nanatay front view. So ang sunod na pod nato, take note class separate file ni sila tanan. Front tapos sunod kay ang kuan na pod no. Dili na pod ta sa okay, left. Okay, left. Tapos ato na pod siyang i-export no. 2D graphic.
dayon dapat naka AutoCAD file siya, so itong butang left, then export. Okay, so export, no? So next na pud nato atong buhaton ang right. Okay, right, dayon file, export to the graphic. Dayon export to the no. Ato pa siyang i-arrange to right. Manato sa right, sa kuha na po siya sa rear. Ang rear na to is mo ng back. Okay, so export to the graphic rear. Export. Okay. So next na po natong buhaton was ang top view. But the top view is the floor plan. So atong buhaton, now ako ang quad class, ang ako ang model is quite kanang gigroup na ko siya, no? So pwede na ko siya ma-detach. Okay, so ako lang ni siyang i-detach ang ako ang roof. So ako siyang i-move. Dili lang na ako. Ayun, siya. Okay, so top view, no? So balik ta sa parallel projection, then top view. Okay, so that will be mo ni siya. By the way class, ang inyong pagkuan ninyo, ang pag-arrange ninyo sa screen, it should be nga kung export ninyo siya class nga medyo wala nimo ni siya na arrange sa imuhang views kini siya sa screen, kaya tendency ana putol, no? Okay, so di pod ka kung nakay gusto nga di nimo ni siya, kung gusto nimo nga di nimo ni siya ma-appeal o kuan, appeal o export, so ayaw ni siya ipakita sa view nimo. So dapat ay ipakita lang nimo is kini, no? The whole this building, no? Dayon export dayon. So ilang kabala ka sa scale is because scaled ni siya pag kuan transport, pag export day. So next is the second floor plan. Okay. Next is the first floor plan ako, the ground floor plan. So para dili ta malain sa tuang video. Next sa pambuhaton, so ito siyang i-open, no? Okay, para ma-expose nato ang balik ta sa parallel, then top view. Okay, so mo ni siya nga po ang ground floor. Ayay ka. So ayaw mo patakag drag class ha, kay tendency anak niya makuan ba. So nga to agyod nakakuan siya, naka-position siya as top. Okay, so ato siyang i-export to the graphic, then first floor. Okay, export. Okay, yes. Okay, so muna niya itong purpose, sumana, no? Okay, so mana nga itong purpose sa ito ang model. So after na nato siya makuan, ma-export siya sa AutoCAD. So sa AutoCAD na ta magtrabaho balik. So ang kani, okay, pwede man ninyo siya magamit for rendering para sa inyong perspective, no? Okay, so render, if you have the renderer, just like this button right there, kini siya nga mga commands, render. So pwede niyo na siya gamiton para sa inyong perspective. So inyong buhaton was i-arrange lang yun yung building, okay, in this manner. Okay, it should be nga picturestic kayo, ng gwapo yung kita, ng gwapo siya angle, no? Okay, para ma-view ninyo ang inyong building o tarong. Okay, dayon save sa nato dahil kasi mag-crash. Dayon render. Okay, kung dili kaya sa inyong computer nga mag-render, ayaw na lang ninyo pugsa, pag-screenshot na lang mo. Pero kung kaya sa inyo ang computer mag-render, so okay lang, no? So by the way, medyo it takes time siya mag-kuan. Lag niya ito ni. Dra. Okay.
Kung kabalo mo Photoshop class, so pwede ninyo siya idagan og Photoshop kung gusto niyo nga mura gyud siya realistic, no? So ang atoa lang is basic render lang gid ang atoa. Okay, so after niyo ma-render, so i-save nimo ni siya nga image. Save na to siya dito sa atoang folder. Tapos it should be JPEG, no? JPEG. Tapos dili na to siya sa atoang perspective. Okay, pwede man po ninyo siya nga kuan class, either screenshot ninyo or pwede gihapon ninyo nga i-arrange nyo diri inyo siyang i-export, no? Tapos ang mugawas ana niya class naka 2D. Okay, pwede na ninyo siya buhaton perspective. Kung gusto ninyo nga kuan lang, no, kanang ang yang perspective niya is medyo kuan lang siya, lines, naka 2D. Export na to. Okay, so after this, okay, we don't need this one, so save sa nato, no? Okay, now let us go to the atoang kuan nato, no, sa atoang AutoCAD, no? So atong buhaton, so diri man ta naga-work sa tong template, di ba, kini nga file template border. So atong buhaton class is ipang-copy na to sila o ipang-compile na to siya diri sa tuang template border. Okay, so this one, okay, so ato ni siyang ipadaplin, no? Pwede man og kuan, og nato siya. So magbuhat ta og space. Okay, this space is para ni siya sa kadtong magamit nato sa kuan. So this one is architectural. So pangalan nganlan nato. Taasan niya. So para mo dako ni siya class, pwede nimo i-set ang yang font or pwede lang nimo siya i-scale. So i-scale na to siya as scale na to siya by 4. So times 4 yung size, ay kulang pa. So scale pa na to siya, enter, tapos scale pa na to siya 5. Kulang pa yun. Ano lang, kamanalitan siya, no? Architectural. So kini siya nga bandire is architectural. So kini tanan drawing grade mga architectural nisla. Okay, so let us begin. Ipang-transfer nato tong ato ang mga images nga gipang-export nato. So mag-open, ipang-open nato siya. So let us begin with the first floor. Okay, so copy, Control C. Tapos direta sa dali. Tapos Control V. Okay, dira. Dayon, okay, wala naman tayo kuha na rin. Ito naman ni siya gi-copy. Close na to ni siya. So, close. So, copy, Control C. Tapos dito ta sa bigas, paste. So ato na lang siyang butangan og pangalan class, no? So mamundit ang pangalan na rin.
nanlanot ni siya diri og ground floor plan. This one is second floor plan. Dayon. Okay, so let us go to the next is ang front view. So tanan class imo siyang ipangbalhin dito copy, Ctrl+C. So mura siya itapok nimo tanan diri ba sa isa ka drawing nga file. So this is front. Oh. And left. Ctrl+C. Ctrl+V. So this is the left. So left side television. So close na ito eh. So there. So this is the right. So right side elevation. Pero with regards to this elevation views class, inyong buhaton was i-specify ninyo ang mga materials nga gamiton ani. So for example, just like this one sa front elevation. So ang materials nga gamit amo dire is kuan siya, no? Kanang GI sheet. Kanang ang concept man gud ani niya is mura siya container van ba. So iyang kuan ani niya, iyang exterior niya is made of kanang color roof, no? So color roof, long span na color roof. Anyway, butangan nato niya. Then butangan pa ni siya mga dimensions, no? So dimensions, then specify ninyo ang kini siya is glass something, no? Okay. So okay, napalit tayo na limtan, no? Na katong section views. Okay, so unahan lang sa nato ni siya class, no? So sa ground floor plan, so if this is the ground floor plan, by the way, napalay ni siya bintana diri dapita, no? Measure na to. So kinahanglan nato mag-put og dimensions.
So this is 2.58. So kung magbutang mo dimension plus, you can type DLI, no? DLI for dimension linear. So meaning to say, pag linear siya, so it can be horizontal or vertical. So DLI. Pero kung kuan, gusto niyo mo na nga naka-slant siya, so that will be DAL, no? DAL, type DAL, tapos enter. So pwede nimo siya ma-incline ang dimension. Okay. So muna siya nakalahi sa kuan, no? Ang DAL man gud pwede siya kuan na siya gusto nimo nga naka-skewed siya, takilid. Pero kini siya di gini siya mahiwi kay especially nakakuan man ni siya, nakalinear man ni. So yang mga kuan niya vertical lang gid ug kuan horizontal. Okay. Okay, so ang problema lang gid ani class is medyo dili nato ma-specify asa dapita ang portahan o bintana. So mas better kung ato siya i-copy ni siya diri. Okay, ang problema nako ani is ang saler. Di na ko makita diri, di na ko ma-specify ang bintana. So ako siya i-rotate or i-mirror, no? So i-mirror nimo gamit kag mga shortcut keys, no? So sa mirror MI. So naadro ang portahan. Medyo tabunan magud siya sa thickness sa iyang hanggan. So portahan. Sir, nalalaw ko sir. Ay, bako na? Okay, so yung buhaton was rotate nimo siya, pakita nimo siya class na abri siya. Okay, then don't forget the arc, no? So arc, so that is arc. Tapos type nimo ang C para sa center. So click nimo, then either dire. Okay, gusto man nato kini siya ang saportahan nato is pagawas man ni siya, exit magud. So dapat ang imong portahan nimo pa-exit, no? So ito lang siya katingon kay tabunan man siya sa kuan sa ato ang wall. May kapisero ano? Gold. Itong? Oh. Sila sir. Namay asukar. Kuha na rin dito sir. Oh. Then atong portahan nato diri sa ato ang CR is more likely pagawas, no? So I think much better siguro nga kuha siyang specify. Tanggalon na lang nako siguro ni. So extend na lang nako, no? Okay, patuloy na lang. Medyo kung gitrim ang kuan. So extend.
transportahan dire. Baliktad yata. So arc. Type C. Then specify the center. Rotation. Mali. Ay, mali. Ay! Gathering center. Yun. Ay, shit. By the way, kung gusto niyo mag-insert ng mga blocks class para sa ning sa CR dire, so you can use this one, no. Naatay block, insert block, browse ta, tapos sige kung hindi siya iko dire, no. Pangitaonon pa nato itong yahang block. Inay pangitaon na to, no. So that would be to this. Saan ba makita itong sakado eh? Here, lagi sa AutoCAD 2004, tapos masinaad din sa plugins. Siya yan, plugins. Sample. Dynamic blocks. Okay, dynamic blocks. So dirita balik ta, no. Dito ta sa katong file nga sa drive C, no, program files, pangitawon niyo mong Autodesk 2004 tapos AutoCAD 2014, tapos dirita sa folder nga sample dayon sa may US, tapos dynamic blocks, then dire metric architectural.
kita si mangita tagkuan naman sure tong plumbing diri dapita. Okay, so pangita lang na to class, no? Basig na. So, try nato ning annotation metric. So, open. Explode na to. Click na tong explode. So, okay. So, asa na to siya ibutang? Diri, no? Ngik. Okay. So, insert na lang taglain. Wala siya dito. So, browse. Dito sa may architectural metric. May anidoro pero nagatubang. So, wala dire. So, insert. Kita pataglain. So, instead ng architectural, civil, metric. Okay. Wala gyapon. Okay. So, try natong lain. Mechanical. Wala yata. Okay, so try na to lain. So block design center. Design center, tama day, design center. Dito sa may home space planner. Wala magya po yan iduro dire. Delete na lang nato itong uban nga dili na ito magamit. Okay, so insert block, dili siya sa home space, no? House designer na lang. Kasi ni Duro. Okay, dara din Duro. Yay, natatay ni Duro. So atuan ni siyang i-copy tapos atong ibutang diri. So ato ni siya i-rotate. The rest kitong mga kuan class pwede niyo siya gamiton diri, no? Pangit man ang anidoro nga nagatubang, so ato siyang patubang sa layo. Should be nga nakatakilin. Centralize na lang nato ang kuan. Okay, so na diyan ani duro, no? Tama-tama kay diri ang grapo or diri ang grapo. So pwede siya maliguan diri dapita. Tapos ang drain nato is more likely mag-design tag drain para diri. So okay, muna siya nga to ang staircase. Tingala ko nga murag kulang man siya. Okay, muna nga tong kitchen. So by the way, butangan nimo siya og kuan pangalan. Kaya lang, muha na lang ta diri. Pero itong i-reduce ang iyang size. Pero sultihan na mo class kung magbutang mo dimensions, dire niyo siya ibutang. Dire. Okay, so ang ako lang is butang nato ni siya dire. So pwede man po dito, mas gwapo gani dito kay para uniform. Okay, so ito lang sa kumpletuhon natin ni siya class, no. Portahan, so naiportahan dire. Okay, kung gusto niyo siya nga i-arrange ni siya dito sa kuan class atong second sheet. Okay, so you may select this one. So we say front elevation.
dapat naka-specify ang scale. So i-double click lang nimo ni siya, i-right click nimo, try to check if this one is, click nimo ni siya nga frame, no? Check ninyo kung naka-lock ba siya. Okay, naka-lock siya, so dili nimo siya masudlan. Okay, so para masudlan nimo siya, so type Z para zoom, tapos A para sa all. Then pangitaon nimo tong imuhang front elevation. Okay, front elevation. So take note sa scale class, it should be nga masulod siya. So 1:75. Okay, masulod siya class. So take note, dili matarog ang iyahang scale dire, no? 1:75. So kung gusto nimo nga di na siya matarog, so imo siyang i-lock. Display lock nimo. Yes. So masking kuan na double click nimo tapos zoom out nimo siya, so di na siya mailabtan. Then sa right side elevation. So let us try to check if naka-lock ba ni siya. Okay, naka-lock siya. So dapat siya i-set nato siya as no. Kung gusto na nato siya nga sudlan. So type Z, then type A. Z tapos enter tapos A. So butang na to right side elevation na idol dapita, so pangitaan na tong right side. Ayan. Okay, right side. It should be nga magtupong sila class, no. Bahalag dili kay sila sakto. Tapos try to check the scale. So scale na to dire is 1:75. So pwede man ka mag 1:100. Ideally 1:100 gyud ang scale, but the only problem is medyo gamay kaayo siya, no? So ang kini siya nga sheet class is nakakuha ni siya, wala ni siya naka A3, but nakakuha ni siya, no? Naka-hole siya nga tracing paper, no? Nakaset sa one hole nga tracing paper. Kaya ang one hole nga tracing paper mamugon na siya basehan para sa inyong blueprint, no? Pero kung kuan siya, nakaset siya as size for A3, so kinahanglan niyo siya usabon ang iyang scale class, no? Okay. So more likely pag nakakuan siya, kung inyong printan ninyo is tracing paper, it should be set into 1:100. Similar po kung mag-print mo kuan. Should be nga ang dire class, ang inyong architectural nga drawings more likely naka 1:100. But make sure nga dako-dako ang inyong image, no? Kay kung pag 1:100 ninyo gamay kang image, so ayun na lang pugsa nga 1:100 niyo. Dakuan na lang siya, no? So instead you will use the lesser scale. Okay, the more nga less ang imong scale, the more nga dagko ang image ang mugawas. Pero kung dagko ang imong scale, the more nga mugamay ang imong image. So ako I prefer nga ganito na to is 1:75. Take note, dapat it should be nga nakakuan siya, no? Then dili na to siya apilon ni pikas, no? Anyway, ato lang siyang i-arrange. Okay, so take note, naka 1:175 siya. Then ato siyang double click sa gawas, then atong i-click ang iyang border, then i-lock na to. So same pod nga process yung buhaton sa tanang class. So, kung gusto nimo nga dili makuan, or let us say dako ra kay ang space nga kauno niya dire, so pwede nimo siya i-rearrange, no? Okay, next is ground floor plan. Anyway, liton sa nato ni siyang sa may elevation na part. So, okay, wala siya nakakuan, nakalock. So, double click na to. So, type Z, then type A. Left side, pangitaw na tong left side. So, may left side. So, take note, scale na to siya into 1:75. Then atong i-expand. Okay, so double click sa gawas, then i-display lock na siya. Okay, next ang rear elevation. So take note, ang inyong rear elevation niyo dapat naka so Z
So rear elevation. So it should be naka-set siya as 1:25. So dapat 2 pong siya class. So 1:75 yung scale dire. Then imo siyang ilak right after. So para di na siya may labtan. Okay, so dili pa ni siya mo klase butangan pa imong siya dimension. So unsaon pagbutang og dimension, sir? So sama sa kung gingon earlier, you can set the dimension, no? Or you can give the dimension by typing DLI. Then press enter. Okay, so dimension yang imbang ped. So kung tan-aw nimo class ingon ani gamay kayo iyang dimension, no? Pwede na nimo siya iusab ang iyang size, yang text, yang dimension by typing D, no? So type dim style. So dire, so dim style na to. So ato siyang i-modify. So modify na to since gamay man yang text, dako-dako na to yang text. So imo na to siya og mga 0.5. Tapos symbols and arrow 0.5. Tapos extend beyond lines 0.5. Kamo nalilitan siya class, no? Kung pila ang inyong sukod yung pag-rearrange. So close. So kulang pa man, so kinahanglan niyo i-enlarge pa ang size, no? So type D. So set ninyo siya as, okay, butang nimo to. Ato dako ba? Okay, dako siya to, no? Kung dili ka kauyon sa font class, pwede nimo usabon ang iyang font. So type D, modify nimo. Okay, so nata dire dapita, no? Click lang nimo ning duha ka dot. Ngita tag font nga maayo. So kini siya, just in case maot kini siya class inig print kay dili kay ni maklaro. Samot na og kanang medyo dili kay klaro ang printer, no? Okay, so nindot gamiton for dimension, you can use Arial. Okay, Arial na lang para klaro. Okay, so next, okay, apply, then close. Dayon, it should be in yung primary units niyo, nakaset lang siya as 2 decimal, no? Then on off 2 decimal. Okay, so ang text ninyo, yung spacing siyang text, it should be medyo dikit naman kayo siya sa tong dimension. Pwede nimo siya itangan nimo siya as, okay, 5 or 2 na lang, 2. Okay, para medyo layo rin to. So kita man nyo siya sa kuan class, no? Yang preview. Okay, 1. Okay, arrow size. Okay, 2. So, okay, close. Okay, pwede man mo siya i-kuan class, no? I-move ning iyang center. Then DLI. Tapos KDLI. Okay, you should provide ang inyong i-provide ninyo nga dimension class, inyong i-specify ninyo kung pilay height sa first floor, pilay height sa second floor, tapos ang mga dimensions niya with regards siya kanang per poste, no?
kada poste. So muna yung importante nga indicate niyo class. Tapos ang iyahang porma po niya pilay distansya ani dire, pilay ang offset, no. So unsaon pagbutang anan isang dimension. Bawal mo magbutang og dimension diri dapita sa baba. Inyo ang dimension ninyo more likely nasa kilid o taas lang ninyo ibutang. So ayaw mo pagbutang og dimension sa baba, no. Not unless kung floor plan na siya. Pero diri sa elevation ayaw pagbutang og dimension diri sa baba. Okay, maot, no. Okay. So pangutana, sir, unsa may buhaton na ni sir? Okay, pwede niyo siya ipang-delete class, no. Pang-delete niyo siya kay na naman tay pangalan diri dapita. No? So balik ta sa tong model. So ato na lang siyang taga. Anyway, kailaman mo sana. Yung siya delete natin siya. Okay, so yung nana lang, no. Ang ato ang buhaton para sa inyong sa activity 5 ninyo, no? Okay, so that's it. So if you have questions and clarification, so just comment lang, no? Or ask me personally, PM. Pero listen po kay PM, no, kay dagan lang comment lang, no? Comment lang sa video. Thank you.